Magandang araw sa inyong lahat mga bro. Muli maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkulob sa atin para po makagawa tayo ng mga panibagong kalaman, mga tutorial patungkol sa ating mga motor. So ngayong araw mga bro ay sasagutin ko yung mga nagtatanong kung paano daw gumagana ang VVA or yung tinatawag na variable valve actuation. So ayan, bago natin umpisan yung ating video, yung mga bago pa lang po dito sa ating channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong tutorials. Yan mga bro. So meron tayo ditong cylinder head. Tama-tama, marami yung nagtatanong. So meron pa tayo ditong binubuo na isang Yamaha MT-15. So ito nga mga bro, ang pag-uusapan natin is kung paano gumagana yung VVA or yung tinatawag na variable valve actuation. So ang VVA mga bro, nakakatulong po yan sa matipid na idle at nakakatulong na yan dagdag horsepower sa high RPM. Alam nyo kung bakit? Kasi mga bro, pansinin nyo, yung VVA mga bro, dalawa po ang rocker arm yan sa intake. So laging ang VVA, laging sa intake po yan nakalagay. Okay? Sa intake po nakalagay ang VVA. So kung mapapansin nyo, mayroon tayong primer dito. So hindi siya naka-roller type. Yung ibang VVA natin, naka-roller type, kagaya ng mga Aerox natin, naka-roller type po yun. Okay? So mayroon tayo ditong isang rocker arm. Pangalawa, bali tatlo. Okay? Pero dito, syempre 4 valve siya. Ito, wala naman siyang connection dito. So wala siyang connection dito. Pero once na nag-engage na to, ayan. Pag once na nag-engage yan, magkakaroon sila ng connection yung dalawa. Pero normally mga bro, kapag naka-idle lang, pag naka-idle lang mga bro, ito lang yung gumagana dyan, no? Kaya matipid siya. Ayan. Diba? Ito naman, advance kasi kung gumalaw. Ito naman, delay kung gumalaw. Para maintindihan nyo mga bro, ganito po yan, no? So, may cover po ito, tinanggal ko lang. Ayan. So, mayroon po itong cover, tinanggal ko lang para makita nyo yung galaw ng ating mga rocker arm. So, sana mapailuwanan ko sa inyo mga bro kasi maganda rin kung naiintindihan nyo yung function ng mga motor natin. Ulitin ko mga bro, ang VVA ay nakakabit sa ating intake. Bakit? Kasi sa intake kumukuha ng gasolina. Okay? Doon siya humihigop ng hangin pala. Doon siya humihigop. Kaya dito nakakabit yung intake. Hindi pwedeng sa exhaust. Kasi sa exhaust naman, puro palabas na lang yung mga burn na gasolina. So pansinin nyo ito mga bro, ikutin ko yung ikutin ko yung camshaft. Ito yung camshaft mga bro. Dahil dalawang ang rocker arm dito, dalawa rin yung cam loop natin sa camshaft. Pansin nyo ba yun? Ayun o, yung ilalim mo. Ito yung cam loop na isa at saka ito yung isa. Medyo malabo lang mga bro, hindi lang kita. Pero kung pansinin nyo mga bro, isang maikling video lang naman to. Ikutin ko pansinin nyo kung alin unang gagalaw dyan. Ayun o. Ayan, pansinin nyo dito sa dalawa. Ito, dito sa dalawa mga bro. Ayan. Pansinin nyo sa dalawa kung alin yung unang gagalaw dyan. Kayo na ang humusga. Ayan o. Ikutin ko. O. Ayan o. Ayan o. Kita nyo? Or kahit dito nyo na lang tingnan mga bro dito. Ayan o. Ikutin ko. Ayan o. Arin yung unang gumagalaw. Diba itong isa? Una siyang gumagalaw dahil advance siya. So pag nakagalaw na siya ng konti, inikot nyo pa, saka lang gagalaw tong isa. Kasi nga delay siya. Ngayon, pag naka-minor kayo mga bro, ito yung gumagana. Kaya medyo matipid. Okay? Hanggang 6,000 RPM ito yung gumagana. Ngayon, pag nag-engage to, okay, nag-engage siya dahil magkasama na. Ito rin mga bro. Ayun o. Yan, may butas dito. Pag once na nag-engage siya mga bro, magkasama na itong dalawa na iikot. Magiging advance na rin siya. Kung baga, pag naka-minor, ito yung gumagana. Kapag nag-engage siya, magiging advance na rin silang dalawa. Kung baga, ang pinag-uusapan natin dito is yung fuel efficiency. Yan. Ng motor. Yun lang naman ang trabaho ng BBA mga bro. Pagka naka-minor delay, tapos pag nag-engage ang BBA, magiging advance siya. So, meron ito na yan. Ito yung tinutulak ng actuator natin. So, meron tayo ditong, yung head natin, ito, ayan.
Meron din yan dito yan. Ito yung tumutulak. Ayan o, meron salpakan dito yan. Sa likod, nandito naman yung actuator natin. Ito po yun. Sana mga bro, naiintindihan nyo yung pinapaliwanag ko sa inyo. Napakadali lang din naman intindihin. Basta tandaan nyo, dalawang rocker arm na to sa intake natin. Isang delay at saka isang advance. Kasi yung cam loop dyan, hindi naman pantay. Ang cam loop dyan, magkaganito. Ayan o. Diba yung cam loop, ganito. Yung bukol ng camshaft, pantay siya. Iyan, nakaganito yan. Nakatabingi. May isang advance, tsaka may isang delay. Doon nakakabit yung ating pin. Pag tinulak to ng actuator natin, sasabay silang dalawa, magiging advance. Kaya, maganda yung horsepower, dagdag hatak. Pagka naman naka-idle, mas matipid siya lalo kasi nga, delay ang pumapasok sa kanya. Yan, ganun ang pagkaintindi ko dito mga bro sa BBA. Okay? So, kung mali, pakicomment nyo na lang mga bro. Pero, ganun ang, eto, nakaport na yan. Oh. So, basic lang mga bro. Ngayon, sa sunod yung tutorial natin, baka meron sa inyo mag-request kung paano magkabit nito. Kasi meron po yung mga spring, hindi kagaya nito na tutusukin nyo lang yung barbula, okay na. Kung gusto nyo pag-sunod natin yung video mga bro, pakicomment sa dyan sa comment section para magawa natin ng tutorial yung pag-i-install ng BBA. So sa ngayon mga bro, hanggang dito lang po yung video natin. Magandang araw po sa inyong lahat at ride safe po palagi.